Paano kapag nung bata ka pa lang, natuto ka nang itago ang mga emosyon mo? Paano na lamang kung lumaki tayong ganito? Paano na lang kung maaga tayo natutunan na itikom ang bibig upang wag sambitin ang mga salitang nais na tumakas mula sa ating isang tabi ang mga damdamin na pilit na nagkukumawala mula sa ating pumipintig walang tigil na kumakabog ng mga puso. Paano na lang kung lumaki tayong manhid? PM. 12 PM kaya pasok natin. As usual, late ka na naman. May pagtitikan ka naman ba sa sarili mo sa salamin? Wala pa naman sa Miss Beses nandito ka naman na, may chika ako sa'yo. Alam mo ba may nakawang nangyari kagabi sa Santo Niño? Tapos, Malapit yun sa'yo, hindi ka man lang kinabahan? pero di naman kami nanakawan, di ba? Hi Mira, Hello. That not every emotion we carry is fully acknowledged, understood, or even truly felt. There are feelings that exist in an unprocessed form within us. A great many worries may, for example, remain disavowed and uninterpreted and manifest. Ilan ka, te? Perfect ka! We, patingin. Sarap! Ang galing mo talaga sa steno, te. Matikain ba naman kasing ingudngod yung magandang mukha sa gradebook? Congrats, te. May problema ba kayo, Jason? Wala. Parang siya may problema. Kamustahin mo kaya? May klase pa tayo. Mamayang uwian, baka makita ko siya. Mangkit, kamusta? siya napatawag ako sa'yo kasi may kailangan ako. Alam mo na yun. Eh, tito. Oh, wag mong sabihin tatanggihan mo ako. Mira, alam kong mabait kang bata at mapagbigay. Utangin mo na ako. Kano po ba? 3K, bukas ko rin kailangan. Sige ho. Sesend ko na lang po sa Gcash mamaya. Yun, kaya paborito kitang pamangkin eh. Sige na, hintayin ko yan ha. Mira, Oh, bawi ka na ba? sana. Hinihintay mo ba ako? Hindi. Nag-aantay ako ng jeep. Pasensya na kanina. Hindi kita nakakausap. May gumugalaw sa isip ko. Hindi ko tatanungin kung ano. Ah, ano nga ba yun? Wala yun. Maliit na bagay. Mabuti pang magduwalay na lang tayo. Ha? Teka, ano ibig mong sabihin maghiwalay na tayo? Hindi ko alam. Pakaramdam ko hindi mo na ako mahal. Sa tuwing magkasama tayo, tahimik mo. Palagi ka na walang gana at interes sa akin. Ano? Anong walang interest? Hindi lang yun, Mira. Sa tuwing nagbibigay ako ng regalo, palagi na lang wala sa'yo. At sa tuwing may makakitang magkasama tayo, nahihiya ka. Umiiwas ka pa nga eh. At higit sa lahat, palagi ka na lang nagdadahilan para hindi tayo magkita. Hanggang ngayon ba naman na nakikipag-iwala ko sa'yo, wala ka pa rin gana? Isa wala akong gana, Jason. Ano nga, Mira? Never ko naramdaman sa'yo na sasuklaan mo ang pagmamahal ko. Minalo ba talaga ako? Minahal kita. Hindi ko lang. Ano? Anong hindi mo maiparamdam? Kung mahal mo ko, hindi yun magiging mahirap para sa'yo. 2 taon kong binuso ang pagmamahal ko, Mira. Hindi pa ba naging sapat sa'yo yun? O sadyang manid ka lang talaga? Happy birthday, anak!
Mira, bakit ka nakatulala? Bakit hindi ka man lang nakangiti? Hindi ka man lang ba masaya sa birthday ng kapatid mo? Mira! Mira! Pagod lang po. Mira! Saan ka naman mapupunta? Ba't bigla ka namang umaalis? Uuwi na ako. Ha, bakit naman? Akala ko ba sumama ka para mag-relax? Hindi ko lang kasi pala nag-enjoy ako eh. Paano hindi? Lagi mo kami tinatanggihan ni Hazel kanina eh. Hindi mo naiintindihan. Aalis ka na talaga? Ngayon ka nga sumama. Mauna ka pang umalis? Alam mo bakit? Nag-break na ba kayo ni Jason? Sabi na eh, kaya pala samantalang dati naman di ka sumasama sa amin. Bakit naman daw? Oh, ako ang problema. Hindi niya maramdaman yung mahal niya sa akin. Ang pagmamahal kasi Mira, pinaparamdam yun. Hindi basta sinasabi lang. Alam ko. Hanggang kailan mo ba itatago yung nararamdaman mo? Hindi lahat ng tao kaya kaintindihin. Hindi ganun yun kadali, Esme. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Na magkaganito ako? Hindi ko lang kayang gawin yung na-expect ng ibang tao sa akin, okay? Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Kailangan mo rin magtiwala sa ibang tao. Hindi mo naiintindihan. Kung para sa'yo madali, sa akin hindi. Kung alam mo na kung gano'ng kahirap maging dapat, hindi lang sa iba, kundi para na rin sa sarili ko. Sarili mo? Kaya pala, hiniwalayan ka niya dahil hindi dahil sa hindi na maramdaman pagmamahal mo, kundi dahil sa wala kang pake sa kanya. At sarili mo lang iniisip mo. Ano? Hindi ako bulag, Mira. Sa inyong dalawa, palaging siya na lang nanghihingi ng atensyon mo na para bang nanlilimos ng oras mo. Baka oras na para tingnan mo yung sarili mo sa salamin nang malaman mo na hindi lang ibang tao ang dapat intindihin ka, kundi ang sarili mo din. Kung bakit ka ganyan, walang pakialam sa ibang tao. Hindi dahil sa nahihirapan kang suklian ng bawat pagpapahalaga at apeksyon nila sa'yo, kundi dahil manid ka. Saan ka galing? Sinabi ng saan ka galing eh. Bakit amoy alak ka? Umiinom ka na? So uminom ka nga. Bakit? May problema ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Na ano? Na dapat maging matapang ako? Na kung matapang ako, sana di ako iinom? Na hindi ako uwing ganito? Abay, alam mo naman pala ba? May dinadala ako ngayon! At sapat yon para magkaganito ako. At di ba naman sa paraan ko para makalimutan yung sakit and kukwestiyonin mo? Bakit ma? Bakit ba kailangan ko laging magpanggap maging matapang? Ni minsan ba sinabihan mo ako na pwede akong maging mahina? Na pwede akong umiyak? Hindi! Hindi, di ba? Wala kang ibang ginawa kundi tatak sa utak ko na walang kwentang pagiging mahina. Eh paano naman kung di ko na kaya? Para saan bang pagiging matapang ko? Para sa'yo? O para magigaling mong anak? Mahal kita, Mira. Pero wag mong isisi sa akin yung kahinaan mo. Lahat ng ginawa ko para sa ikabubuti mo. Kung ganyan ang tingin mo, sana hindi na lang kita pinalaking matapang. Ngayon magrereklamo ka lang. Hindi mo alam. Lahat ng mga sinakripisyo ko para sa'yo, wala kang alam. Oo, saksi akong paano ko pinatigas ng buhay na binigay sa'yo. Pero alam mo ba ang bigat-bigat na? O bakit hindi ko alam? Kasi di mo naman ako inayaang maging ako. Puro ikaw! Puro gusto mo! Gusto mo akong maging perfecto eh! Pero takot ka lang makitang maging mahina ang anak mo! Alam kong mahal mo ako, ma. Pero sana minsan lang. Sana minsan lang matanggap mo na hindi ako perfecto. Anak mo ako! Sana minsan lang inisip mo na hindi sa lahat ng oras kaya akong maging manhid at matapang para sa'yo. Tama na, Mira! Hindi kita pinalaki para sigawan at sumbatan ako. Wala kang karapatan. Ako ang nanay mo. At lahat ng ginawa ko para sa'yo.
Mira? Hindi pa ba naging sapat sa'yo yun? O sadyang manid ka lang talaga? O sadyang manid... Baka oras na para tingnan mo yung sarili mo sa salamin nang malaman mo na hindi lang ibang tao ang dapat intindihin ka, kundi ang sarili mo din. Kung bakit ka ganyan, walang pakialam sa ibang tao. Hindi dahil sa nahihirapan kang suklian ng bawat pagpapahalaga at apeksyon nila sa'yo, kundi dahil manid ka. Ngayon, balik tayo sa tanong na paano na lang kung lumaki tayong manhid. Bakit ka nila tinatawag ng manhid? Ewan ko. Bata pa lang ako sinasabi ng nila yan. Mira, bakit wala ka ba nararamdaman? Sabay tawa na para bang biro na walang kwenta. Pero hindi nila alam. Yung sakit na dala ng salita na yun kasi hindi. Kasi, ano bang magagawa ko samantalang lumaki ako ng ganito? Na dapat walang nararamdaman kasi mali na maging masaya, maging malungkot. Lumaki ako na hindi ko alam kung paano yakapin ang sarili kong mga damdamin. Pero habang tumatanda ako, pakiramdam ko may parte na nawawala sa akin. Lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng saya, sinasantabi ko. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung kahinaan na meron ako. Hindi ko na alam kung paano. Ang alam ko lang umiyak. Pero maging ang pag-iyak, di pwede. Kasi ang mga taong umiyak daw, sila yung mga mahina. At ayoko na. Ayoko maging mahina. Ayoko isipin nila na maging mahina. No, it's okay. Your tears aren't sign of your weakness or anything you have to hide. Ngayon walang hinahayaan ng sarili mo na maramdaman ang mga bagay na dati mo mga sinasabi. And it takes really courage. Natutunan ko itago ang lahat ng yun. Lahat ng emosyon para matanggap nila ako. Kahit pa unti-unti akong inilaman ng mga emosyon ko na tinatago ko. Pakaramdam ko, lumaki ako na hindi ko kilala yung sarili ko. Your experience as a child did shape you. Yes, but it doesn't have to define who you are. Mas higit ka pa sa lahat ng pinagdaanan mo, Mira. This journey is about keeping the mask you wore for so long, or being strong you thought you had to. Tungkol ito sa pagpapalaya, pagbibigay pahintulot sa emosyon na nararamdaman mo na hindi mo mabigyan ng puwang noon. Kaya naman huwag kang humingi ng pasensya sa nararamdaman mo, Mira. Hindi sa akin, hindi sa ibang tao, at hindi sa'yo.